puso't diwa nagkakaisa. Thank you so much. Good afternoon everyone. And sobrang haba ng pahinga ng ating Bible study, Pastor. Kasi last pa nating Bible study ay kana Ate Lucille. 'Di ba? Sis LB bago 'yun magpiesta doon sa Anahaw 'yun ginanap. So, ilang beses na rin nating tinangkang magbalik, kaso nga lang is tayo na busy dahil doon sa ano nga ka to, balinghoy. Nag-take tayo ng balinghoy kaso nag-i-stop siya, then naabutan tayo ng mga kabisihan, lalo na yung sa center house sana, Pastor. Then naabutan din tayo ng mga tag-ulan, kaya ngayon lang siya ulit nakabalik. So, thank Lord kasi nakapagbalik na ulit ang ating Bible Study Fellowship. So, alam ko excited na ang bawat isa. Excited ka na, Kash? Magtaray si Kash. Ayan. So, alam ko excited na ang bawat isa. So, tinatawagan ko si Kuya Ramon para i-lead tayo sa ating opening prayer. Sige po. Tayo po tumayo lahat at tayo dumulog sa ating Panginoon. Ngayon, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa presensya mo ngayong hapon na dadama po namin. At sa bawat individual, Panginoon, na nandito. Alam po namin, Panginoon, na marami kaming mga gawain sa aming tahanan, maraming mga busy po kami, subalit nanalo ka pa din sa araw na ito, sa time na ito, Panginoon, na ikaw ay aming mapag-usapan. Dahil alam po namin, Panginoon, na mahalaga ang iyong salita sa lahat ng bagay. Dito kami nakakatayo, dito kami nabubuhay. Without you, Lord, without your word, I think we will not able to live here in this world. And we're humans, Panginoon. And being a human, we have three components: the physical or the body, the soul, and the spirit. That's why, Lord, itong ginagawa namin ay kailangan dahil ang aming pagiging tao ay kasama dito ang spiritual. We're spirits, Panginoon, kasama sa aming pagiging tao. Panginoon, ang oras na nalalabi pa ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy kang magsalita sa amin. We commit the time, Lord, and the program we have this afternoon. Salamat din kay kapatid na Kern sa kanyang Panginoon, sa kanyang eagerness na magkaroon ng ganitong pagtitipon. Ginagamit mo siya sa social media, sa mga GC at sa mga nakikita ko, Panginoon. Salamat at sa pagtitiwala mo sa akin, dahil gusto ko ganito na may mga nilikha ka, Panginoon, na handang sumunod sa iyo. Kulang lang, O Diyos, ng napipinto mong pagpapala para kami ay lalong mas maging masaya. Alam po namin yon, Panginoon, dahil ang sinabi mo, ang pangako mo, at sinabi ng iyong anak na si Jesus, na parito siya, binigay mo siya sa amin, Ama, to have a full life. At gumaling kami sa aming mga sakit at karamdaman. Panginoon, itinataas ko din ang aming tagapagsalita. Gamitin mo siya, Panginoon. And Lord, let you be the speaker.
afternoon. In Jesus' name, we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Kuya Ramon. And ayan, so ngayong hapon nandito ulit tayo sa bahay ng ating one of our dati natin siyang kasama sa Pamilya Torel, si ex-President Celia Sarsona. Thank you so much, Mami Sel, sa muling pagpapapasok dito sa amin. Then, ayun, padalawang beses na ito, di ba, Mami Sel, nag-Bible study tayo dito. So, thank you so much, Mami Sel. So, ayan, ready na ba ang lahat na umawit sa ating Panginoon? Amen. So, I know ready na rin ang magpapaawit sa atin ngayong hapon na ito. Walang iba kundi si Sister Janice Pamatigan. Na, dyan. Ganda na, Nes. O, ikaw ang mag-sulit. Kasi yung problema ay kanta ka to sa Ginoo. Kahit may problema, ako nga, may problema. Buti nga kayo nakakakita. Gamit ang dalawang mata. Bilinis. Tayo, Nes. Sa ulo naman natin mag-awit naman Tayo, ng Nes. ating pananan. Pasanay, patawad lang ko no, nanay sa doon lang sa dati ko na pinag-awitan at ay nagkamali lang po ako rito at dito naman ay uulitin ko na naman sa ngayon na nag-Bible study tayo ngayon. Kaya kinalulugod ko naman natin sa ating lahat na awitin naman natin yung ating dating pinag-awitan ng pamitan ng Bible study ni Pastor. Kaya ito po, awitin ko na po. Kung alam nyo naman itong awit na to, sana mag-awit din po sana kayo din. Opo, susunod kami, susundan namin yung Ito po, masasabi ko. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Ulit po tayo. Buti-buti mo, Panginoon, Sa sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ulit pa natin ang awit na ito para sa natin, para maging masaayos ang ating pagkakaaral dito sa ating Bible study. Buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras
akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you po. Praise God. Maraming salamat po. Ano na po si Mira? Thank you, Janice. Ayan, so habang Sis Annalie, hello. Habang hinihintay natin si Kuya Rudy at si Mary Ann. Ito kay Nanay Rubio nagkanto. Sino? Ito si Mary Ann. Tuhay? Si Tawag Mary sa Ann. tinarihan. Venus. Kasi ay na ano. Akala niya doon. Oo, ay paano ay nagpa-general cleaning. Nakalinis kasi yun Sa bahay. Katuho? Hala, kitay diretso kita sa ato next nak ato ka. Thank you so much ulit Janice sa mga awiting makalangit na iyong ibinigay sa atin ngayong hapon na ito. So, bago tayo dumako sa next nating syempre sobrang haba na hindi tayo nagkita-kita, 'di ba Mami LB dito sa Bible study. Alam ko meron kayong mga testimony or mga pagpapakatotoo na ginawa ng Lord sa inyo in this past few months. 'Di ba? Ikaw ba Ate Annalie, meron kang i-share? Hindi daw prepared si Ate Annalie. So, siguro una kong tatawagin na magti-testimony is Kuya Ramon. May i-share ka Kuya Ramon? Okay, my testimony for the past few weeks, no, is I can say that our Almighty God is sovereign. Siya po ay makapangyarihan. Almighty, makapangyarihan, sovereign. Yun lang. Dahil bilang tao ay ano ba yung ating basic needs para mabuhay, di ba? Ay yung lahat ng mga bagay na yon ay ibinibigay sa akin ng Panginoon. At nakakamangha nga dahil sa hirap ng buhay natin ngayon ay nakakamangha na hindi ko may mga bilang sa anak buhay ng pagtatribay o pagtatricycle ay may mga times na yung mga napapasahero ko ay nagbibigay sa akin ng sobra at yung iba naman ay hindi na kinukuha yung sukli. Kaya sabi ko, Panginoon, ito ata ang iyong kaparaanan to sustain my needs, no? At isa pa, ko pa, mayroon akong anak, bunso ko na nag-aaral sa ONHS. At alam naman natin ngayon na ang nauuso ngayon, nauuso ba? O yung ano ngayon ng mga kabataan, pag tatanggap ng baon ay hindi na 50. Diba? Lahat na ay 100. Maliban pa nga yung pastor, yung mga project mayroon pa. At lalo na yung anak ko is babae, ang daming mga pinapabili. Ang dami. Tapos parang nasanay pa yung may pera pa. Parang nasanay. Lalo na yung isa kong anak ay lang, sinusunod lang. Ay lagi ang punta dun sa Watson, hindi naman sa pag-aano ha.
pag sasabi ng negative to sa ay alam naman natin ang Watson ang mataas doon parang bilihan yan ng mga mayayaman. Di ba mahal talaga doon? If we compare to other di ba na groceries, di ba? Ay mahal doon, dollar. Pero hindi ko naman ito sinasabi na as Christian ay susundan natin yung hindi maganda. Andun pa din, ini-impose ko pa din yung discipline sa anak ko, pero not in the way na yung anuhin ko siya, pagsasalitaan ng harsh, masyado, kaya yung with force para sumunod lang, kundi unti-unti lang. Lalo na mahal ko yung nanay niya na namatay. Mahal na mahal ko talaga yun. Kaya nga hanggang ngayon ay walang kapalit. Ewan. Ngayon, yun, ganun. God is sovereign. May mga problema akong na kinakaharap. May mga pagsubok. Ang dami. Ang hirap ng nag-iisa sa buhay. May mga anak ka, pero makakaranas ka ng makapagsasabi ka, priority din ba ako ng anak ko na to? Ginawa ko naman lahat, di naman ako nagkulang, pinaaral ko sila, tinustusan hanggang sa makatapos sila sa nais nilang course. Pero bakit parang hindi mo na ma-feel yung priority kanila? Pero sige lang, no, kasama yan sa sa buhay Kristiyano. Talagang minsan nga naiisip ko pa, Lord, bakit yung problema ko ay hindi problema ng hindi Christian? 'Di ba? Yung pinoproblema ko, yung bigat, bakit sa hindi Christian parang simple lang sila. Pero bakit sa akin hirap na hirap ako na malampasan ito? Ay lagi naman akong pinapalahanan ng Panginoon sa kanyang salita na ganun talaga ganun talaga Munching. Kasi ikaw lingkod kita at pinuprone kita para dumating ka doon sa pagkatao na matatag ka talaga. At kahit tambakan ka pa ng mga ibang mga bagay na mayroon ang mundo, still ako pa rin ang uunahin mo. Tama nga, siguro, di ba masakit? Masakit na yung naglilingkod tayo sa Panginoon, pero parang ang dami pa nating problema. Ganun talaga, kasi yun ang layunin ng Diyos para maging maging matatag tayo. At yun naman ay hindi naman natin ikakamatay yung mga problema na yun, o kaya mamamatay na tayo physically, hindi naman. Kumbaga parang same as with Job, di ba? Na dumadaan lang sa ganung process. Pero sa dulo ay dinubli ng Panginoon yung pagpapala. Right? Amen? Di ba? Ganon. At yun ang aking ang daming problema, madami makikipag-associate sa atin. May nakakaproblema ako. Minsan nga naisip ko na, Lord, pero naalala ko yung aking mentor, yung aking pastor, Nawaray, si Pastor Orbe. Sabi niya, Munching, Mon, pag ako'y walang problema, natatakot ako kasi baka hindi na ako sa Panginoon. Minsan naman naisip ko, kaya ako siguro hindi tinatagtagan ng problema, kaya ako na ang problema. Minsan sabi ko, baka ako talagang problema, kaya hindi umaalis ang problema. Mga kapatid, brothers and sisters in the Lord, tunay nga na ganun ang buhay, no? Lahat tayo may problema. Ako may katarak. I had my katarak. Now, lahat tayo na dito may mga problema. May problema sa husband, may di ba? Yung iba sa spouse, sa mga anak. Maraming problema. Pero ang kinatutuwa ko, na totoo talaga ang salita ni Kristo
ng ating Panginoon dahil despite ng mga kinakaharap natin na mga sagwil, mga sagabal sa buhay, pero natutuwa ako, pinipili nyo pa rin ang Panginoon. Just imagine, andi dito tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ba? O 12. O isang team tayo, team ng apostol. Pastor. O, di ba? Okay, yun lang ang aking masasabi. Na ang Panginoon ay sa lahat ng laban sa buhay natin, siya ang ating katuwang, siya ang ating lakas, no? Yun, tandaan natin na sa mundong ito ay may laban talaga kasi na may nagkasala ang tao at ang daigdig na to ay nagkaroon ng problema. Pero tayong mga may Panginoon ay victorious tayo. Dahil sabi nga in Romans chapter 28, di ba sinasabi doon, Romans 8 verse 28, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. O lahat ng bagay, masama o mabuti para sa ikabubuti ng, ang sinasabi doon, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. See, lahat ng bagay, nagkakasama-sama yan para sa mga umiibig kay Kristo at maganap natin, matupad sa bawat isa sa atin ang kanyang purpose. Ano bang purpose ng Panginoon? What is our greatest goal dito sa daigdig na to? And to be like His Son, to be like Jesus. To be like Jesus. Hindi sa pagiging Diyos niya, kundi sa karakter. At yun ay unti-unti yun, no? Unti-unti yun. Yun ang ating goal. Para kahit hindi tayo nangangaral, susunod na lang sisimba. Sundan ko nga si brother o si sister. Sundan ko ito saan pupunta, linggo na naman. At kung saan siya magsisimba, doon ako. No need to talk. Dahil ang buhay natin ay yun ang nagsasalita. Salamat po. Thank you, Kuya Ramon. So, sino pa ang gusto magte-testimony? Ikaw, Sis Mary Ann, may testimony ka in a past month. Itong hindi tayo nagkita-kita. Ano ang balita sa buhay-buhay ngayon ng ating Sister Mary Ann? Bago ako mag-umpisa, good afternoon sa lahat. So, actually, almost 1 month. Almost 1 month akong nasa higaan. I thought it's just a simple wound from outside. But I wasn't know that from inside is severe. Twice akong nadala ng hospital. Noong una, talagang severe yung pain niya. Severe. Grabe. Because of infection. Kasi okay na ako Alam ko talagang may infection ako. UTI. May kidney problem talaga ako. May mga stones. And yun ang nakita sa ultrasound ko. Yung mga stones na nakapaligid na sa kidney. But later on, when I start to take antibiotics, lumabas yung mga sugat sa labas. Opo. From here to here. Yes. And then, talagang hindi ko in-expect na ganun yung pain. Sobrang pain, hindi talaga, parang it's like killing me. Kasi nadala ko sa hospital, wala akong malay nung pangalawa. Gumip up talaga yung heart ko. Kasi parang sa loob siya, pas yung parang kinakat siya ng blade. Alam niyo, pakiramdam hinihiwa. And until now, kaya nag-chat si Sis Elvie sa akin na may Bible study na hindi ako makalakad ng madali kasi kumikira talaga siya. Dandan lang. Ano daw ang tawag nila? Ugihap. Ugihap. But now, it's getting better from outside, but inside, it's still painful. And until now, I'm still taking medicine. Yes, ma'am.
And we will But, pray for you. I'm Kaming still lahat. thankful to God kasi hindi talaga niya ako binibitawan. Yes, From the start, yes. it's a lot of times already that I'm Yes. having a lot of trials sa Yes, buhay ko. ma'am. Some of them alam ko yan. Opo. Pero talagang yung sabi ko kay God is mahigpit. Mahigpit. Hindi niya ako binibitawan. Even though Yes. recently, Yes. hindi ako nagsisimba. Kasi hindi ako nagsisimba. Kasi mayroon akong mabigat sa dibdib. Opo. Problem, family problem. Yes. Kaya sabi ko, magsisimba ako, pero yung pakiramdam ko, paglabas ko, mabigat pa rin siya. So, nag-decide ako just to stay at home. 2 buwan na yata ako Dalawang buwan na, hindi ako nagsisimba. Sige lang. And sabi ko, God, nagagalit ka na ba sa akin? Bakit mo ako Hindi binibigyan naman. ng ganitong pain? Nag-abuse talaga yung sabi ko, God, hindi pa ako ready to go kasi may maliit pa akong anak na iniisip. So sabi ko, pagalingin mo ako and I promise Yes. that I'm going back again as well. Magsisimba ulit ako, yun ang sabi ko sa kanya. And talagang, Lord, thank you kasi now I'm getting better. Yes. Thank you talaga. Palakpakan natin yung Panginoon. Brother Ken, ma-follow up lang ako sa sinasabi ni Sis. Ano ang pangalan mo? Mary Ann. May Ann. Mary Ann. Mary Ann. Sis Mary Ann. Tama naman yon na kung pwede tayong magbigay ng kontrata sa Panginoon na Panginoon, pagalingin mo lang ako o Panginoon, tulungan mo lang ako, ganito ang gagawin ko. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Dahil yung kanyang anak na si Jesus ay naging tao din. Kaya yung si Jesus na yan, Sister Mary Ann, siya ngayon ay nandoon sa langit, mediate to us, siya'y namamagitan sa atin. Kaya ibinigay ng Ama ang pamamagitan, ang pagmimediate sa atin, sa anak, kasi yung anak na espiritu ay naglipad. Kaya alam na alam ng Panginoon yung mga questions natin. Kung minsan nagdududa tayo, Panginoon, totoo ka ba? Totoo ba yung Christianity? Totoo ba na may Diyos? O isinilang na lang ako, lumitaw na lang ako sa mundo, na nalaman ko na may Diyos dahil sinasabi ng lolo-lula ko. Sabi-sabi na lang ng tao, lahat ng tao nagsasabi na there's God. Totoo ba? Totoo? O yung mga myth ba ito? Yung parang, di ba, myth, yung, ano tawag, yung, ano bang myth sa parang sa Tagalog, ano ba yan? MYTH. Ano ba? Yung, ano ba ito? Yung, parang, di ba? Ano nga, sino nakalong sa inyo? Ng myth. Yung MYTH, yung tulad sa Kababalaghan. kasabihan, parang, di ba parang ganon, malapit doon. O yan, iyon, Mga ano yung mga engkanto, di ba ang meat? hindi, myth, yung MYTH, yung, Kaya nga, ano ba ito, parang kwento, o, yung, ganon, minsan, ginaganon ko ang Panginoon. Ginaganon, okay lang yon, naunawan tayo ng Panginoon, naiintindihan tayo ng Panginoon doon, okay lang yon, maglatag tayo ng mga sasabihin natin sa Kanya na hindi natin naintindihan. Handa ang Panginoon. At tayo ay pagagaling. Ang Diyos natin, kapatid, Sister Miriana, ang Diyos natin ay hindi Diyos-Diyosan. Ang Diyos natin hindi si Buddha. Ang Diyos natin ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Tandaan mo yan. Ang Diyos natin, hindi siya pareho na Diyos-Diyosan na laging handog, laging offering, laging lahat ng kayamanan dalhin nyo. Walang malasakit, hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin. Di ba yung mga Diyos-Diyosan? Sige, patayin niyo yung anak nyo, sa akin dalhin nyo. Iaala nyo, patayin. O pera pa, kayamanan pa. Ihahain pa ng mga tao. Sige pa, para ipanalo kayo sa digmaan kung ano. Ganun
ganun ang principle ng sa ancient time, di ba? Pero ang Diyos natin hindi ganon. Hindi ganon ang Diyos natin. Kundi ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin. Siya ang nagbibigay, hindi laging siya ang bibigyan. Yes, kailangan natin magkaloob sa Panginoon. That's part of being a Christian. Pero hindi lagi yan na katulad sa mga na mamamatay na tayo. Hindi ganon ang Diyos natin, kundi siya ang nagbibigay. At yung binibigay niya, yung solusyon sa problema, kagalingan. Kapatid, ginagamit niya ang ospital, ang mga gamot na tinitik mo. Natutuwa po sa iyo. Natutuwa. Salamat. Brother Kern, kayo na po. Thank you, Kuya Ramon. Sa nais ko lang na mapalakas tayo sa ating pananampalataya. Yes. Thank you, Sis Mary Ann. At magaling na ang ating Sister Mary Ann. Salamat. Yes. So, wala na ba? Sino pa ang At magtitestimony? kahit idagdag ko pa, baka naisip nyo, being a Christian, being a born again, hindi ka na nagkakasala. Nagkakasala tayo, we're all sinners. Sabi sa diyan, alam ni Pastor yan, pag sinasabi natin, sinungaling tayo na hindi tayo nagkakamali, huwag mong isipin yun dahil nagkakamali ka, hindi ka nasasagutin ng Panginoon. Alam na ng Panginoon kung sino tayo. Ha? Alam na, hindi sa gabal yun. Tuloy ka lang sa pananalig sa Kanya. Kahit nagkakasala, binayaran na ang ating kasalanan. Tapos Then, na. abot Past, pa kina present, ayang and ita kung future. mga batang tuyo. Salamat Abot pa ha. kina. Okay, girl. Okay. Thank you. Palakpakan natin Thank ang you. Panginoon. Yeah. Yeah, sino pa? Ikaw, Sis Nemi, may mga patutuo ka sa buhay ngayon? Sis Nemi, Sino? nag-iisip ako no si Sister Nemi Pastor. Waya para ko no. Hala, pag ingay ko no galing. So, hanggang doon anay kita no, kasi si Cash ay nagugutom yata si Cash. Brother Karen, saglit ha. Yung sinabi ko na past, present at future, yung future, alam ng Panginoon kung lulukuhin natin siya. Yung kasalanan hindi pa na natin nagagawa kasi in the future pa, huwag niyong abusuhin ang biyaya ng Diyos. Alam ng Diyos kung niluluko siya. Ang Diyos ay hindi bobo para hindi niya malaman. Hindi pa nga tayo, isip lang natin, alam na ng Diyos. Ha? Okay. Natakot ako sa Okay. Panginoon, baka sabihin niyo na gagawa pa kayo ng kasalanan kasi pinatawag na maging sa future. Huwag ganun, alam ng Diyos yun. Salamat. Si Pastor. Thank you. So, Natakot ako. ikaw Milpe, yakat mga katong pagbaha sa imo bayay. Magkibaw wala. Waya ko no. Hala, kitay madiretsoy. Thank you so much sa mga nagpatotoo. Then ngayon darako na tayo sa next natin na ating programa. Okay. 'Di ba? Si Sister LB ay magbibigay ng napakaikling special number din. Isasabay na rin natin yung offertory, Sister LB. So, Sister LB, it's your ibigay mo na yan kasi LB. Bigla si Kern. Speaking of Ikaw, anay ka. yan, ang tawag po natin dyan ay love gift. Opo. Kasi Sige. yung love gift natin na yan ay mapupuntahan yan. Pag meron tayong mga kagrupo na may sakit, Ayun, either na maganda. kailangan, pwede nating kunin dyan. Opo. Tapos pag may event tayong organisasyon, pwede din natin maganda, kunin dyan. Kaya hindi po yan sa pilitan, hindi po yan mandatory. Uy, asin mo Para muna sa Panginoon yan. Ang Ginagawa ilbigan. natin para sa Diyos. Para sa Panginoon. Bago mag-message si Pastor ay nais ko magbigay ng isang awitin para sa ating Panginoon. So, dapat tayo, hindi tayo nahihiya na magpatotoo tungkol sa nangyayari sa ating buhay. Huwag po nating gawin na itong sa akin ay lang, gusto kong i-share sa inyo na hindi pa kayo ready. Dapat tayong mga anak ng Diyos ay handa tayong magpatotoo kung anong ginawa sa atin ng Panginoon. Huwag nating pag-isipan kasi lahat ng bagay, yung pag-gising natin sa umaga, kailangan din nating pasalamatan yan sa ating Panginoon. Kaya dapat tayo laging handa
Katulad ko, hindi ako handa ngayon sa pag-awit, pero handa ako dahil para sa ating Panginoon. Pamagat na aking aawitin ay pagsamo. Pag ano yun? Pagsamo. Pagsamo ko. Pagsamo. From Papuri, no? Okay, salamat. Kung kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong tutungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay isa'y di ko kayang paglabanan. Kaya't kailangan ko'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong tutungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Kung kailangan ang karangyaan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong tutungo sa'yo. Aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Pagkarin natin. Praise God. Nais ko lang sabihin sa inyo na ang bawat talento natin na bigay ng Panginoon ay dapat ay huwag po tayong mahihiya, masasanay din tayo. Lahat ng paraan ng pagpupuri, sa pagkanta, sa pagtestimony, sa pagsunglid, lahat yan ay kailangan nating gawin. Hindi namimili ang Panginoon ng magandang boses, kahit pa siya yan sintonado. Basta seryoso tayong magpuri sa ating Inalay mo Panginoon sa ay Panginoon. natutuwa siya. At maraming salamat at kay Pastor. Message si Pastor. Thank you, Sister LB, sa sa ato Cash, do the honor muna, please. Yung anay sa imo, Cash. Sabi mo lang. Okay, thank you so much, Sister LB. So, ready na bang makinig ang lahat ng salita ng Diyos? Ready na, Johanna Marie?
Ate Annalie, ready na? Na-miss nyo si Pastor mag-message sa atin. Amen. Yeah, so I know na ready na rin si Pastor sa hapon na ito. So hindi ko na patatagalin pa. So tinatawagan ko ang ating Familia Torel Council member at resident pastor ng Familia Torel Bible Study, si Pastor Florencio Minorca. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Namiss kita pa. Okay, thank you. Tagal ko kayo pinakita. Tagal-tagal din, no? Ba, plastic ni Mary. Tagal natin. Tagal na hindi tayo Yeah. nag-study. April. Oo. Plus April. At halos ilang buwan, no? Kay Lucille. So, halos mga 4 na buwan. Mga ganun. April yung last natin. 5. 5. 5 buwan. Tagal, no? Aba, matagal. Oo, matagal. Ay, hindi pa. Nakita kita sa Rizal. Yun, no? Sa Rizal. Namatay yung lolo nung bayaw ko. Yun, no? Nakita pala kita. Pero matagal na rin. Matagal-tagal na rin. Oo, si Pastor. Okay, so sa mga pagkakataong ito, tayo na po ay darato sa pagtunghay ng salita ng ating Panginoon at ito ay makikita natin sa Lumang Tipan. Hindi ko na babasahin ito, i-announce ko na lang yung teksto kasi medyo mahaba-haba kapag basahin natin para matakipid tayo ng oras. Isaiah chapter 40 verse 1 to 11. Isaiah 40 verse 1 to 11. Tandaan lang ninyo. Isaiah chapter 40 verse 1 to 11. So sa mga pagkakataong ito, nais ng Diyos na ipakita, ipadama yung kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. At ang pangako ng Diyos ay sari-sari. Hindi natin kayang ubusin. Siguro hanggang magdamag tayo rito, hindi pa rin maubos natin ang lahat ng mga pagpapala o di kaya yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Pero alalahanin natin ang lahat ng mga pangako na ito ay ibinigay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Ang ibig sabihin ng pangakong ito ay pagkatapos na tayo po ay nagkaroon ng katiyakan ng buhay natin ng kaligtasan. So, ang topic natin is the promises that follow salvation. Ang mga pangako na sumusunod sa kaligtasan. Kung mayroon mang importanteng bagay sa ating buhay, sa buong buhay at buong panahon, kahit kailanman, ang kaligtasan. Kasi nga, hindi natin kailangan yung sekta o relihiyon. Yes, no? Hindi kailangan natin yung sikta at relihiyon sapagkat ang sikta at relihiyon, isamahan lang yan ng mga tao na kumbaga samahan yan ng kanya-kanyang mga paniniwala. Pero ang pupuntahan pa rin natin ay ang Diyos pa rin, ang isa pa rin ang Diyos. Mayroon man tayong iba't ibang paniniwala, mga palagay, opinions, pero ang lahat, basta naniniwala tayo sa Diyos, ay mayroon tayong katiyakan ng ating buhay sa ating Panginoon. Kaya yun po ang pinakamabuting bagay. So what are those promises that follow salvation? Ano-ano yung mga pangako ng Diyos na pagkatapos ng mga kaligtasan? Una, ang pangako ng Panginoon ay ito. Number 1, a promise that warfare is done. A promise that warfare is done. Yes. Na pangako na ang Warfare, digmaan. ang digmaan ay Ang tapos na. labanan ay tapos na. Tapos na. Yes. Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan, nung mga panahong iyon, ang mga Israelites, ay lagi silang sumasabak sa mga digmaan sa mga panahong iyon. Okay. Pero alalahanin natin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa kanila ng pagtatagumpay palagi. Yes. Yes, may mga pagkakataon kung minsan sila ay natatalo. Hindi dahilan sa nais ng Panginoon na sila'y talunin, kundi dahilan sa kanilang katigasan ng ulo, Yes. sa hindi nila pagsunod sa ating Panginoon, dinisiplina sila ng ating Panginoon. Pero after that, ang pangako ng Diyos ay hindi pa rin nagmamali. Magkaroon pa rin sila ng tagumpay. Amen. Kaya nga ang sabi ng kasulatan, the promise that warfare is done. Ang versikulo natin ay sa verse 1 at saka sa verse 2 na ang tinutukoy doon ay ganito yon. Sa verse 1 and verse 2 ng Isaiah chapter 40 verse 1 and verse 2, tingnan natin na sabi rito. At Tagalog na lang ang babasahin ko kasi dalawa ito, English at saka Tagalog na lang Okay, basahin. Tagalog. Inyong aliwin ang aking bayan. Yun ang sabi ng Panginoon sa Opo. ninyong Diyos. Sabi doon, at kasunod, magsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem at sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikipagtigma ay naganap na at ang kanyang kasamaan ay ipinatawad sapagkat siya tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bukol sa kanyang lahat ng kasalanan. So sabi doon, dapat kayo ay magbunyi, dapat kayo sumigaw, dapat kayo ay kumbaga itaas din yung boses sa Panginoon ng pagpupuri sa Kanya dahilan pinatawad ng inyong kasalanan at kayo ay binigyan ng kapayapaan at pagtatagumpay sa inyong mga buhay. So yun ang tinutukoy ng banal na kasulatan.
Kasi ang kanilang kasalanan ay pinatawad at ang sabi ng verse 2, sabi doon ay kinalimutan ng Panginoon. Tayo pag nagkasala ang tao sa atin, hindi natin makakalimutan. Pag nagkasalubong kayo, yung tao na yan, pagka may tiempo lang ako, ganito ang gagawin ko sa kanya. Pero ang Diyos hindi ganun, ano? Kung baga sa ato ay payang idudumot ka Ginoo. Di ba? Dahilan kag Diyos ay mapagpatawad, kaya kumbaga tayo pinatawad ng ating Panginoon. So ang sabi doon, we are comforted by God's mercy. Tayo po ay kinumfort, inaliw siya sa pamagitan ng ating ng kanyang habag sa bawat isa sa atin. Yun po ang mensahe sa verse 1 and verse 2. Okay. Now, pangalawang bagay sa verse 4. Sa verse 4, kung basahin natin ang verse 4 ay ganito ang nakasaad sa verse 4. Okay, basahin ko po. Bawat libis ay mataas. Ang libis kasi ay yung binakabali, ay sabi doon, mataas siya, tataas siya. Ang bawat bundok at burol ay mabababa. At ang mga bako-bako ay matutuwid. At ang mga hindi pantay na dako ay mababatag. Ibig sabihin dito, magkaroon ng tinatawag na kumbaga partiality sa bawat isa. Na yung mababa ay tataas ng Panginoon at yung mga mataas ay ibababa ng Panginoon para magpangabot ang bawat isa sa kanila. So ang tinutukoy ng banal na kasulatan dito ay a promise that life is satisfied. Masasatisfy tayo dahil sa kumbaga ang isang bagay na gusto nating marating ay nararating natin. At kung gusto naman nating bumaba doon sa mas mababang lugar, sa mababang pwesto, ay doon tayo nasisiyahan. Kumbaga, hindi tayo yung katulad ng tao na pagka siya ay nakaangat na maganda ng kanyang buhay, ayaw na niyang maranasan yung kahirapan, kaya kung minsan parang ina-underestimate niya yung mga mahihirap dahilan sa ganito ganoon. Hindi daw kayo nagsisikap. Ay nagsisikap naman ang lahat ng tao, di ba, no? Nagsisikap naman ang lahat ng tao, pero pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin doon, sa paningin ng Panginoon, dapat na tayo ay may kasiyahan sapagkat tayo ay pantay-pantay na tinitingnan ng Diyos. Walang mataas at walang pababa. Kaya nga ang burol ay ang lambak, burol ay tataas. At yung bundok at valley ay ibababa. Yung mga bako-bako ay kanyang itutuwid. At saka yung hindi pantay ay kanyang ipapantay. Ibig sabihin ng talatang ito, dapat na tayo ay maging satisfied sa kalagayan mayroon tayo. Kung ikaw ay nandun sa taas, salamat sa Diyos. Kung ikaw naman ay nandun sa baba, okay, salamat sa Panginoon. Kung ikay nasa kalagitnaan, salamat sa Panginoon kasi ganun lang ang buhay eh. Sabi nga ng iba, ang buhay daw natin ay parang gulong. Pati kamot kinam. Ang buhay daw ng tao ay parang gulong, minsan sa taas, minsan sa tagiliran, minsan sa baba. Pero alalahanin mo, yan ay umiikot. Ang buhay natin ay umiilaw siya bawat araw. So dapat maging satisfied tayo sa kalagayan natin. No? Hindi tayo dapat na managhili doon sa mga mayayaman. Sa tana ay maging katuyar ako nila. Hindi eh. May problema din kayo mayayaman. May mga nalala kayo at may nalaman na may mga mayayaman na nagpakamatay. Marami. Mayroon, marami. Di ba? Marami na Mas mga mabigat nga ang problema. Oo, mas mabigat sila. Ang problema nila ay sabi ng iba, may utang ako. Yes, utang mo 1,000. Ay yung utang ng mga bayaman, milyon kayo yan. Milyon. Panay bangko lang yan sila, Oo. pastor. Akala mo yung ibang mga mayayaman, ano ito? At tanungin mo sila kung walang utang. Hindi, Marami utang. niloan ko ito. Nagluna ko ng 10 million para lang ako makasimula ng aking hard way. O di ba? So ibig sabihin, Yan sila. dapat maging satisfied tayo. Papagawa ng bahay. Kasi ang inutang tingin ng sa- Panginoon ay nasa pantay-pantay. Sino sa inyo ang nakasakay na ng eroplano? Okay. Ako nakasakay na rin. Pero hindi sira na eroplano ha. Hindi talaga. Lumilipad na eroplano. Ngayon, sino naman yung hindi nakasakay sa eroplano pero lumilipad? Iba na yun, iba na yun. Ibig sabihin, pagka nandun ka sa taas, ito ang mapapansin mo. Pagka nandun ka sa taas, pag malayo pa yan, makikita mo ang difference ng taas at sa kababa. Pero kapag ikay tumapat na doon sa sinasabi mong, saan dito ang mas mataas at mababa? Kahit na yung kahoy, parang ang tingin mo pantay-pantay. Pero pag pinuntahan mo sa baba, mayroong matataas at may mga mabababa. Kapag ikay nandun sa taas, dapat ang tingin mo pantay-pantay. Sapagkat ang tingin ng Diyos sa tao, pantay-pantay. Tama ko? Tama. So walang mahirap, walang mayaman sa tingin ng Diyos.
parehas lang naman. Mayaman at saka mahirap ay parehas na katao yun yung business, no? Oo, parehas lang nagnago to. Siguro kabangyo Kapalas kung ang kabaho. kabangyo ay parehas, no? Alam ba utot bang kamo? So, ang ibig sabihin, alam nyo, ay ibig sabihin, dapat maging satisfied tayo sa buhay natin. Kasi nga, pantay-pantay ang tingin ng Diyos. Sabi ko nga sa kongregasyon, huwag tayong managhili na tayo ay mahirap. Sapagkat ang mahirap ang bumubuhay sa mayaman. Kasi itong mga mayayaman, mapagtukato sa tanuman at pagkatapos matanong, hindi no? Hindi. Sino nagpapakaon sa Indra? Diba kitang mga mahirap? Kita't nagtatanong balinghoy, kita't nagtatanong itmayay, kita't nagtatanong itmaes. Siyempre, mapagtuyang sindra sa palengke at mabakay. Ang ibarat pa kung kasa, kung mahirap ano kali ako So, ngayon, dapat na maging satisfied tayo sa buhay natin. Yun ang tinutukoy doon. Na walang lambak, walang bundok, walang bako-bako. Ang ibig sabihin, papantayin ng ating Panginoon. Pantay-pantay, dapat satisfied tayo. Now, another promise that God's word never change. Ang pangako na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago sa verse 8. Ang sabi doon sa verse 8, ano ang sabi doon? Basahin natin sa verse 8. Ganito ang sinasabi, kung totoo yung sinabi ko. Ang damo ay matutuyo, ang bulaklak ay malalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Amen. The word of God endures forever. Yes, Ang salita ng Diyos ay manamamalagi yan. Ang salita ng tao ay pwedeng magbago. Iabot nga sing, iabot ray insulin. Diba? Kung yung asahan na kadroni mo, kadagan ng pagto, paliyan ko ng insulin dahil sa pag-abot ni mo rito, kailangan na kadro pamanin mo ay pag-abot rito, iya sister. Di ba? Painakuan ikaw, no? Painabang discourage siya, manasubo pa, papauli ka. No? Kuyang yung inagpay mapangingasa pa. Hindi. Kasi pangako ng tao yun. Pero ang pangako ng Diyos, mamamalagi magpakailanman. Sabi nga ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Mawawala ang daigdig, mawawala ang kalangitan, pero ang salita niya, mamamalagi magpakailanman. Kaya tandaan po natin, ang Diyos na nangako sa atin ay totoo. Mahirap man tayo, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Sabi ko nga kanina, pantay-pantay ang tingin ng ating Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay punong-puno ng pangako sa atin. Isipan niyang inato ilang libo dapat kag usang tawo na para sa isang buyan dapat nag-ida ikonsumo para sila mabuhi. Kaya ko no? Marako, pastor. Di ba no? Marako. Oo. Ay palagay na nato, hindi maglibo. Kasi kaya sa usang tawo kag imo bak yung tanan 500 sa suyo. Kasi niwang lang. Niwang lang. Pero nagtataka ba kayo na bakit ilan kayo sa loob ng tahanan? Wala ka namang walang hanap buhay na permanente, regular na income. Di ba? Buti kung bawat buwan ay 30,000, bawat buwan ay 20,000. Di ba no? Wala. Oo. Ay sa atin kung minsan, pag makapasuhoy ka, okay yan. Kung ka sa ingwat o tinrahan ay ingwat magbakay, pero pag yan magbakay, yara ka benta. Pero nagtataka kayo na, bakit buhay tayo? Yes. Asing ka ado gihapon kag sitwasyon. Asing parilo-rilo pa si Sister LB. Yes. Di ba? Opo. Iya kita permanente nagtrabaho mga tiyan. Ay asing buhi kita. Yes. Isipin yung ginanda to pila ka muna nagkakaon sa Surit Bayay. Kung sa tig 500 yung ginabawat at buyan, sa bawat buyan baga, 500 makasya nga sa isang buyan, sa isang 500 ko isang tawo. Pero isipa yan, yara ka permanenteng trabaho, ay sing nakakakaon gihapon kita, nakakabakayrat suya, nakakabakayrat manok paminsan-minsan At kahit Diba? sa pastor, yung na-observe ko po dito sa market, Oo. during market day, Oo. ay pansin ninyo, ang dami-daming andoon ng mga nagtitinda, mga vendors. May sa suyor, may sa liwas. Oo, pagka market day. Iabot pa katong doon, sa meat at sa mga fish na tinitinda din. Pero magtataka ka, yung
bakit nauubos? Oo. Bakit nauubos ito? Di ba? Oo. Bakit nauubos? Mayroon Ay, napipinta, ay, may mga- pero nagbibinta ng puto, may nagbibinta ng bigas, lahat may nagbibinta Mga pa gulay, ng mga mga gulay, gulay, lahat prutas, diyan. mga ganun. O yung iba pa ng mga ano, pero bakit na uubos? At kung sila ay hindi pinagpapala ng ating Panginoon, dapat sana wala nang mga Walang bibili. vendors diyan. Walang Pero bibili. sa halip na mag-decrease ang numbers nila, lalo pang nadami. O, dumadami. Lalo pang nadami ang ngayon nga abot hanggang doon sa gate eh. Yung doon binuksan na nga kasi doon naglalatag pa Oo, sila. naglalaro. Pero yung customers, 'di ba? Tayo din lang. Anong malay natin kung yung iba ay nakapamili na sa luo kung saan sila pumunta or sa iba pang mga ano na pinuntahan nila, doon ay nakapamilya na. Pero bakit ay still napoprovide ng Panginoon yung kanilang needs Yes. ng mamamayan. Di ba? So- Marahil parang pastor minsan nga hindi kaya because God is sovereign, hindi kaya yung mga namimili doon, yung mga customers na kunyari lang ay taga-udyungan o taga-rumlo-rumlo andyan. Hindi kaya yan ay mga anghel na yung iba just to provide di ba everyone Okay. sa kanyang pangangailangan. Maaring di ba sa banal na kasulatan may mga anghel na nagiging bisita o kaya patuloyin natin. Binigyan na isang basong tubig, anghel pala yun. Di ba? So, Grabe ang Diyos ng kaya Kristiyano. ganon ang Diyos na naging mabuti sa buhay natin. Mm-mm. No? Hindi lang na ang Panginoon na pantay-pantay ang tingin niya sa bawat isa sa atin, kundi ang kanyang mga salita ay hindi talaga nagbabago. At ang panghuli, a promise that He will tenderly feed us. Ang pangako ng Panginoon na siya ay mag-feed sa atin, magpapakain sa atin. Yun nga sinabi ko kanina, na kung ang isang tao sa loob ng isang buwan kaya na doon na kukunin ang lahat, bigas, pangulam, Ay, pang-eskwela, ang 500. Yung nag-aaral pa, Oo. pastor. Kaya nga kahit Oo, maliban pa may doon. college pa Oo. sila. Pero bakit nasusustain? Bakit nakakasurvive? Ang Panginoon kasi Sila. ang nagpo-provide Ah, sa iba't ibang kapalaran. Yun Kaya yun ang amazing tandaan sa natin na Panginoon. hindi talaga natin dapat hindi tayo magbitaw sa ating Panginoon sapagkat siya ay nag-provide sa atin. Kasi ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ibinibigay ng Panginoon. Hindi lang pagkain, lalo na sa mga may eskwela. Diba, sabi mo kanina, no? San Ramon, sabi mo, hindi lang 50, tigwo 100 na ngayon. Totoo yun. Bigyan mo ng 50 ngayon ang estudyante. Hindi na magano yun. Kasi mahal na yung Oo. Ay isipin mo na lang kung wala siyang sasakyan, magko-commute pa siya sa bayan. Oo. Ay kung uuwi siya, ay kukulang yun. Magkano ang papunta dito? Galing dito papuntang bayan sa school? 30 na po. Balikan sa isinta. Sa isinta. So kung magbalik siya sa tanghali dito kakain, Opo. 120. 100. 120. Kung doon naman siya kakain, another 100 or 60. Kumo pobre, That is to 60 na. ay tipid-tipid, di ba no? Laki. Pero bakit na po provide natin? Dahilan nga ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa bawat isa sa atin. Yun ang himala na hindi natin kayang pantayan ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin, sa hirap ng buhay na ating nararanasan, huwag tayong bumitaw sa ating Panginoon sapagkat siya subok na natin na hindi nagpapabaya sa buhay natin. Ang daming testimony na pwede nating sabihin, ang Panginoon ay napakabuti. Wala kaming hanap buhay, pero ang Panginoon ang nag-provide sa amin. May mga eskwela, kung minsan hindi lang isa lang, kundi dalawa pa, tatlo, kung Dalawa minsan ang pa. mga estudyante, mga ganun. Pero magkano kaagad ngayon? O, diba? So, pero Kasi salamat sa mataas Panginoon. na din yung Oo. pastor eh. Yung Yung lahat. binibili sa Binibili kantin, lahat, sa mga school. commodities, Kaya mga fair, yung mahal na. 50 is not enough. Oo. Yes. To have. Kaya ang atin na lang pag-asa dito Ay, kuko lang, no? Lalo sa school. Sabi pa nga ng anak ko, bakit Oo, yung konti lang. kukunti lang daw ang
ilang pirasong ganyan. Oo, kalat-kalatin lang ng konti yung. Ay, Hindi na yun. Oo. sagot ko naman, mahal na kasi ngayon anak. O baka hindi born again yun. Hindi, kahit pa, dala Kahit gusto, pa, hindi rin sila kikita kapag Ay, hindi mahal na nila talaga. gagawin. kasi may Kasi mahal binabayaran na ng rin pwesto. talaga ngayon. Binabayaran Yung ko. mga Ay, helper taya. pa. Oo. Kaya, dapat maunawaan natin na ang Panginoon ay may pangako. Nung tayo ay iniligtas ng Diyos, kasabay ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iniwan. Sa book of Hebrews, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan ni hindi ko kayo pababayaan. Na ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ay ipoprovide ko para sa iyo. So hanggang doon lang tayo. At sana ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng biyaya sa pamagitan ng kanyang mga salita. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Menorca. Magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin. Thank you, Pastor. Sobrang na-miss namin ang mga mensahe ni Pastor talaga. Sister LB, na-miss mo si Pastor mag-message. Okay. So, tayo ngayon is darako tayo sa ating mga announcement. Yes, may mga announcement tayo. Ipinaparating ng ating President na tuwing first Sunday is regular meeting. Regular meeting. Second Sunday is ginaganap natin itong Bible study. Then, i-continue daw yung pag-visit-visit sa mga nanlalamig nating mga member. At yung Zumba, tuwing second Sunday daw siya ginaganapin na. Visit din natin si President. Oo. Natin si President. Nanlalamig din. President, nanlalamig din ba? Okay? By the way, sino ang president natin? Si Sebmes Saan yun? sa San Andres. Sa saan? Kasi pa malayo, medyo ganitong panahon na yun. Malayo po. Yeah. Then ang third Sunday is Bible study pero yun nga yung bagong ano natin sa bahay pag-asa. Romblon Bahay Pag-asa Youth Center, yung Bay Ampunan. Magsisimula na siya next Sunday pero regular sa dating Governor's Office is Mary Ann. Yung dyan sa tabi ng DNR. Ay, oo. Pero may mga bata na, may mga orphans na. Opo. Sa ngayon, at present, ay saan sila saan sila nakatira? Ay doon na mismo? O nandoon na? Doon na pala siya. Di ba, Brother Kern, it is managed by the governor, Opo. financed by government. Salamat. So, nanid nila ang spiritual, di ba, Pastor? Kasi ang mga yun ay kailangan ng salita ng Pero Diyos. kailangan din nila na pagka nandun ay hindi iwasan nating banggitin kung ano ang mga background nila at saka yung kung ano, bakit napunta na sila doon, yung ganon. Yes. Kasi para ang sa atin lang talaga ay mag-feed Oo. ng word. So, again, Tayo. Again, is third and fourth Sunday yung gaganapin. Then, bale, hindi na siya buong Sunday, Pastor, kasi binigay na lang sa atin ay third at fourth Sunday. Then, 10 lang ang pwedeng magpunta doon, pero every Sunday, tagli-5 lang. Pero kung gusto ninyong pumunta, pwedeng magsabi lang agad para ma-schedule kayo. Kasi nga is nakalimit, na may 10 nang ibinigay. Pero kung gusto ninyong pumunta or mag-visit, is pwede. Yung 5 syempre, yung 5 natin mag-message, si Pastor Menorca, si Pastora at si Pastor Fornal, si Troy, tsaka si Brother Ramon Menorca. Kasama ko on Yes. second Sunday, di ba? Sa fourth. Fourth Sunday. Apo. Fourth. Okay. At salamat, Brother Kurt, kasi akala ko yan ay everyday or daily. Hindi pala. Every Sunday lang. Every Sunday lang. Bali third and Ay, fourth. na salamat siya. sa Panginoon. Then, yung 5 pa is, syempre kailangan natin ng mag-EMC. Isa doon si Eugeniel Liberato, si Janice, si LB, si Jessie, at si Kern Fahilagutan yung 10 ibinigay doon. Pero pwede din naman minsan na si Mary Ann ay papuntahin natin. Siya pwede mag-MC minsan doon kung Si kinakailangan. Mary Ann. Si Sis Mary Ann. Anong apelyido mo, Sis? Venus. 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 Pwede. Mga Christian, kayo, clan, di ba? Mga Venus. Parang mga Church of God.
yung karamihan. Ang iba, Venus. O di ba pastor? ang iba mga church. Okay. Oo, yun. Pwede ka mag-MC. Yes. So diretso tayo. Ang next Sunday natin, meron I think, ano ka yata? Ano ka ba? Bachelor ka, di ba? Ha? Kasi the way you speak, tama yung grammar, tama yung binibitiwan mo, hindi mababaw. Mataas. O kaya, Dati siyang ay, aborido. ha? Dati siyang aborido. Abroad. Abroad. O, pero maganda eh, tama. Tama yung Buhay aborido eh. Abroad. Yes. So ano diretso anay kita kag ato next Sunday. Sabay nun ang talent. Next Sunday is may first meeting natin para sa ating 5th year anniversary. Pinapasabi ni Sis Seb na attendance is a must. Tapos lahat ng mga brainstorming na yung sabi ni Seb Miss is pwedeng hindi na daw mga tree planting. Yung parang panibagong ano ulit, parang kasi yearly na daw yung mga tree planting clean up drive. Kumbaga mag-brainstorm ng pwedeng activity sa anniversary. So yan, then next Sunday, yun na nga sa Bahay Ampunan. Alauna yung meeting muna, then pagka 4:30 sa Bahay Ampunan. So si Troy, si Pastor, ako, si LB at si Janice muna ang pupunta doon sa unang araw ng Bahay Ampunan. So, then September 3, iniimbitahan din tayo ni President sa Jollibee. Free daw ang meal noon. September 3. Then, sa September 13, next natin na Bible study is September 13, itong mga regular lang pastor. So, ilalagay natin doon na MC ay si Mary Ann sa September 13. Mary Ann na ang MC. Tapos, si Sis LB ang ating praise and worship. Yes. Sis Annalie, pwede na ikaw doon mag-opening prayer, Sis Annalie, no? Yes. Then si Sister Nemi ang closing prayer. Yes. Then, Kasi brother. mang-arte ni Johanna. Pwede, kasi baptisto eh. Yes. So, ayun lang naman yung mga pa natin na basta next Sunday is kailangan natin mag-attend ng meeting kasi brainstorming yon for all officer and members. So, may mga pahabol pa bang announcement? Sister Celia, maraming salamat ulit. Yes, babalik kami dito ulit sa iyo, Sis Celia, no? Sa hindi Kuya Ramon, si Ate Celia yung dating founder siya ng Pamilya Tuloy at dating president ng Pamilya Tuloy. Siya. Yes po. Siya mismo. Yes. So ayun. Sister Cecilia. Celia lang po. Celia lang. Yes. So Kilala mo yung bagong member. yes, okay. Namin siya lang. So meron tayo dito siguro na-meet yun na rin si Ate Annalie, hindi na rin bago kay pero Ate Annalie first time mo sa Bible study, right? So pakilala ka na lang para makilala ng lahat. Di ba pumunta siya ng birthday niya? Yeah, pero first time niyang na-meet si Pastor. Namit. Oo. Okay. Pakilala na lang Ate Annalie. Ako si Annalise Sar ng Upper Bagong member natin yan, Pastor. Tapos ikaw, Kuya Ramon. Ako po si Ramon Gregorio Minorca, new member. Pamilya Torel. Welcome natin sila. So, welcome sa Pamilya Torel. And Saan ka, Brod? Taga saan ikaw? Anong church? May church ako na OCC, ang pangalan niya. Ano yun? Ujungan Community Church. Saan po? Pero ano lang ito, house church. Minsan, doon lang. Sa barangay Liwanag. Ikaw po ang leader. Ako din ang ano niya. Pero sa ngayon, kami lamang ng family ko ang attendee. Bago, kailangan i-start. Ujungan Community, ano po? church. Ujungan Community Church Evangelical. Yeah. Kuya, anong year nagsimula yung ano niya? Ang church, ano pa, sa Rizal pa yan eh. Hindi, kung anong year nag-start. Nag-start kami, patatlong taon na yan, 2003 pa. Bago pa yan. 23. 2009.
It's ano lang, Parang community. oo, pero hiling ko sa Panginoon na ano na ito, palakihin para kasi nga wala akong wala Pa siyang ano. padalo-dalo lamang ako at saka need ng family ko, ng mga anak ko ang spiritual na pagkain, kaya itinatag ko yan yung ano, kasi sayang naman yung Parang tinapos ko family sa fellowship yan. yes, parang family, it's a family church. At tumatanda na din ako, nagkakaroon ako ng karamdaman. Ayoko na mamamatay ako, kasamang mabubulok ang utak ko. Yung laman ng utak ko tungkol sa salita ng Diyos ay hindi mapakinabang. Ayoko mangyari yun. Kaya as of now, ay conducting that, executing that ministry. Okay, thank you. So, thank you ulit, Pastor. Tayo ulit magkikita-kita sa September 13 para sa ating regular na Bible study. So, si Sister Mary Ann ulit ang MC yun, ha? Magpa-practice. Wala pang venue, no? Wala pa, Pastor. I-announce na lang kung saan. So, ayun. So, dito na tayo nagtatapos. At para i-formal na tapusin ang ating programa ngayong hapon na ito, tinatawagan ko si Brother Ruji para sa closing prayer. Mas maganda siguro, Brother Ken, gamitin na natin itong chance na pwede siguro magbigay ng, total lang dito si Pastor, magbigay ng ating ngayon, concerns, lalo na sa health. Pwede sigurong ipanalangin. Okay, pwede Manalangin din. tayo, mga tatlo, o si So, Pastor, ako, ikaw, Brother Ken. si Sis Elvin na lang yung isa. Oo, So ano apat tayo. ikaw Sister Celia, anong meron kang prayer request? Meron kang ipapapanalangin, sis? Mag-i-spend tayo ng 15 minutes. Sige. Siguro. Hindi kasi iyan ay sayang. sis ma. Ikaw Sis Mary Ann, ano kag imo? Ano inga ka pangamoyo? Yung balai ko. Okay, yung balain ni Sister Mary Ann. Ikaw Janice, may problema kang gusto mong ipanalangin, Sister Janice? Ano siya, nagagamot siya ngayon kasi parang Because I believe na yung corporate prayer is powerful. Right? Yun. Ano mo sa inyo? Yung sama-sama, sabi nga nung iba, ng mga Korean, popcorn, ay makapangyarihan. Ganito na lang bago mag-closing prayer si God Roger, ma-pray na lang ako para dun sa mga request ninyo. No, wala ganun. Oo, sige. Sino pang may request? Yung sa Si ikaw Janice, sa balain niya daw. balai mo. Ikaw Janice, meron kang ipapanala. Ikaw Sis Annalyn. Wala na. Sige. Ako, Pastor, ano mo, yung yes. katarak ko, Sa katarak mo. sana maghimala ang Panginoon. Paghimala na ako ng Panginoon. Consider ako ng Panginoon. Maalis ito, mawala. Okay. Mayroon ng maliit na puso. Sige, magpe-pray tayo bago magwakas sa panalangin si Brother Roger. Manalangin tayo para doon sa mga ibang prayer concern, no? Manalangin tayo. Hinihiling ko na ang bawat isa ay tumayo. Dakila at makapangyarihan naming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehyo na mayroon kami sa oras na ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat nakilala ka namin na aming makapangyarihang Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, kami po'y sama-sama dumudulog, Panginoon, sa iyo na maging balai, Panginoon, ni Sister Mary Ann. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-intervene sa kanyang buhay. Ano man po, Panginoon, ang kanyang kalalagayan sa oras na ito, lalo tigit, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman sa kanyang lungs, Panginoon, amin po, Panginoon, dinideklara ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw na makapangyarihang Diyos sa oras, Panginoon, na kami lumapit, Panginoon, at humiling ng tulong, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Kaya sa oras na ito, dakilang Diyos, amin na pong kiniklaim, Panginoon, ang kagalingan
At upang sa ganun, sa mga pagkakataong ito, Diyos, ay siya din po ay maluwag na makakahinga sapagkat siya din po, Panginoon, ay pinagaling mo na, Panginoon, sa kanya pong isa sa mga internal organs, ang baga, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maging, Panginoon, sa oras na ito kay San Ramon, sa kanya, Panginoong nararamdaman sa kanyang mata, sa katarak o dakilang Diyos. Alam namin, Panginoon, na ito'y nakukuha sa pamagitan, Panginoon, ng mga naipapatak, Panginoon, ng doktor o di kaya ng operasyon. Pero alam namin, dakilang Diyos, na makapangyarihan ka sa lahat. Makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon, ng doktor, sapagkat ikaw ang doktor ng mga doktor o dakilang Diyos. At sa oras na ito, kami nananalangin, dakilang Diyos, na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan sa kanya sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, Ipuin in mo, the name Panginoon, ang bahagi ng kanyang mata, Panginoon, na may katarak sa pangalan ng Kristo Jesus, na matanggap niya, Panginoon, ang kagalingan at ma-release siya, Panginoon, sa ganitong klaseng karamdaman na kanya pong nararamdaman. Maging ang lahat, Panginoon, na nandito na mayroon pong mga iniinda ng mga karamdaman na hindi po nabanggit. Pero sa mga pagkakataong ito, dakilang Diyos, kasama na rin si Sister Miriam, Panginoon, although na siya, Panginoon, ay on the process, Panginoon, ng kagalingan, pero alam namin, dakilang Diyos, na sa loob, dakilang Diyos, ay may sugat pagka ganito, Panginoon, ng klase ng karamdaman. Pero hiling po namin, Panginoon, mag-intervene ka, dakilang Ama, Yes, Lord, sa bagay na pakialaman hindi mo siya, abot Lord. ng aming mga kamay. Sa lugar, Panginoon, na hindi Ganun din. nakikita ng aming mga mata. Ikaw nakakaalam, dakilang Diyos. At sa oras na ito, salamat po sa kagalingan na kanya pong natanggap sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kuya Rudy, ikaw na. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Bless the Praise God. Amen. Thank you. So, thank you ulit sa atin kay Sis Celia. Then, so, wala muna daw uwian kasi may Zumba daw tayo. Kami uwi na. Uwi na kasi naghahanap buhay pa ako. Again.